5. Senyales na maaring nagbabago ang katawan bago ang kamatayan. May mga pagkakataon na napapansin nating nagbabago ang isang taong may malubhang karamdaman. Pero may mga senyales nga ba na maaring makita kapag ang isang tao ay nasa huling yugto ng buhay? Tandaan, walang eksaktong senyales na makapagsasabi kung kailan mamamatay ang isang tao. Una, MAS, madalas na pagtulog at matinding panghihina. Maaring mas matagal nang natutulog ang isang tao at mas kaunti ang lakas para bumangon, maglakad o makipag-usap. Ikalawa, pagbabago sa pagkain at pag-inom. Maaring bumaba ang gana ng isang taong may malubhang karamdaman. Ang dating paborito niyang pagkain ay maaring hindi na niya gustuhin at maaari ring mas kaunti ang kanyang iniinom. Ikatlo, pagbabago sa paghinga. Maaring maging mabagal, mababaw o hindi regular ang paghinga. Minsan, parang humihinto sandali bago muling magsimula. Ikaapat, pagbabago sa kamay, PAA at balat. Maaring maging malamig ang kamay at paa at maaring magbago ang kulay ng balat dahil sa paghina ng circulation. Ikalima, pagbabago sa awareness at pakikipag-usap. Maaring mas mahirap gisingin ang isang tao, mas tahimik siya o malito sa kanyang paligid. Pero tandaan mo ito. Ang mga senyales na ito ay hindi paraan para hulaan kung kailan mamamatay ang isang tao. Maraming kondisyon ang maaring magdulot ng mga pagbabagong ito. Kung biglaan o maluba ang mga sintomas, mas mabuting humingi ng tulong mula sa healthcare professional. Kung ang isang taong mahal mo ay nasa huling yugto ng buhay, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng eksaktong oras. Kanyang pagpanaw. Ang presensya mo. Umupo ka sa tabi niya. Kausapin mo siya. Hawakan mo ang kanyang kamay. Sabihin mo, mahal kita. Salamat sa lahat, patawad, at nandito lang ako. Dahil hindi natin alam kung gaano karaming oras ang mayroon ng isang tao. Abang may pagkakataon pa, huwag nating ipagpaliban ang pagmamahal. Huwag nating hintayin na mawala ang isang tao. Bago natin sabihin kung gaano siya kahalaga, kamustahin, bisitain, at patawarin sila. Sabihin ang mga salitang matagal na nating gustong sabihin. Hindi natin kontrolado kung gaano kahaba ang buhay. Pero abang mayroon pa tayong panahon, may pagkakataon pa tayong magmahal, magpasalamat, at tumingin ng tawad. Kaya huwag agad isipin ang pinakamasama. Kung may taong mahal mo na dumadaan sa matinding karamdaman, humingi ng tulong sa pamilya at healthcare professionals. Sa huli, hindi natin alam kung kailan matatapos ang isang buhay. Pero alam natin kung ano ang maaari nating gawin habang may panahon pa. Magmahal tayo, magpasalamat tayo, magpatawad tayo, at sabihin natin sa mga taong mahal natin, nandito ako. Dahil minsan, ang pinakamahalagang regalo ay hindi pera o bagay, kundi ang ating oras, presensya, pagmamahal at suporta.